sa simula pa lang ma'am, nagsabi na talaga ako na the hearings in the House of Representatives are politically motivated. Unang-una, nagsimula yan last year, di ba? Kung maalala ninyo, nagsimula talaga yan last year sa confidential funds. May meeting na nangyari with the Makabayan Block, and hindi naman tinago yun, pinost naman sa social media, Makabayan Block and Speaker Martin Romualdez. Then they started attacking the budget of the Office of the Vice President. When in fact, pag-submit ng budget na yan, pag-submit ng depart ng office ng budget, nasa NEP na yan siya. Ibig sabihin, pag nasa NEP siya, in-approve na siya ng President because that NEP is the submission of the President to Congress of his proposed budget. So, pagkatapos ng meeting nila, nag-hearing na sila noong budget, and lumabas, nang nag-hearing sila ng budget ng Commission on Audit, lumabas ang dalawang AOM, Audit Observation Memorandum ng COA. In a span of 4 days, lumabas yung kasunod na AOM. So para bang para bang meron silang collusion noon na dito natin aatakihin, ito yung gagawin natin. So lumabas nga yung AOM, sinagot naman namin yung mga AOM because we fully respect the mandate of COA to audit funds, no? So sinagot namin, tapos ang sumunod nun ay nasagot namin. Nagkaroon kami ng notice of suspension. Doon sa notice of suspension, sinagot din namin sa COA, and then nagkaroon kami ng portion ng notice of disallowance. Now ngayon, pagdating sa notice of disallowance, meron kami 6 months to appeal. So ibig sabihin doon, hindi pa tapos yung audit. Tapos, noong budget hearing na for calendar year 2025, nakita ninyo, ako na lang yung mag-isa na pumunta doon. Kasi sinabihan na ako ng mga kaibigan ko sa loob ng House of Representatives na walang budget hearing na mangyayari. Ang gagawin lang nila is aatakihin ka nila sa confidential funds. So, ang ginawa namin, binitawan namin yung budget namin. Sinabi namin sa Congress, since you have the power of the purse, then you can do whatever you want with the budget. Kung gusto niyo bawasan, go ahead. Kung gusto niyo dagdagan, go ahead. Bahala kayo. Anyway, makakatrabaho pa naman kami. Kung ano yung maiwan, yun yung gagamitin namin para magtrabaho. So, yun. So, they started attacking me in the budget hearing. Hindi nila magawa kasi nga, binitawan na namin yung budget namin sa inyo na yan. Ang ginawa nila, what they cannot do in the budget hearing, they created a privileged speech ko noon, questioning yung mga ginagawa na projects ng Office of the Vice President, and then they referred it to the committee. And then the committee did the hearings doon sa privileged speech ni Congressman Valeriano, was it? So, ngayon, pagdating naman doon, kung makikita mo, wala namang naka-mention na confidential funds sa privileged speech ni Valeriano, pero lahat ng tanong nila doon sa hearing nila ay patungkol sa confidential funds. So, noong una, pumunta ako doon, sinabi ko sa kanila na ang ginagawa ninyo ay fault finding. Naghahanap kayo ng mali kasi wala kayong makita, naghahanap kayo ng mali para makapaggawa kayo ng impeachment. Sinasabi nila, oh, siya lang naman nagsasabi ng impeachment, di mo kami nagsasabi. Hindi. As early as November last year, nag-announce na si Franz Castro, nagsabi na siya na we are talking about impeachment. Ang problema sa kanila kasi wala talaga silang evidence of wrongdoing. That is why
pinipilit talaga nila na maghanap ng katiwalian, kumbaga, dyan sa mga hearings nila na hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakukuha. Sinisira lang nila ng sinisira yung institution, yung integrity ng dignity ng institution ng Office of the Vice President, and of course, yung mga pangalan ng mga ordinary employees. Doon masakit ang loob ko. Kasi mga ordinary employees lang ito sila. I mean, sa akin, wala namang problema na sirain niyo ang pangalan ko. Kasi nung pumasok ako sa politika, expected naman na talaga yun na, di ba, sa politika, siraan talaga yon. Sisirain mo ang kalaban mo para magmukha kang malinis, magmukha kang mabait. Ganun ang usual na strategy ng mga politicians. So, walang problema sa akin. Ang problema ko, at yun yung kinakasama talaga ng loob ko, ay nadadamay yung mga tao na wala namang ginawa kundi nagtrabaho lang doon sa Office of the Vice President. So, yes, it's politically motivated, ma'am.